prayer. Sige po, let's bow our head. Let's close our eyes. Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for a wonderful time that we will be using to enhance the talents that you have given us. And tonight, dear God, we entrust to you all the details of our session. May you enlighten us and give us the knowledge and wisdom that we need so we could easily understand all the lessons we have for tonight. Bless our brothers and sisters who were not yet in the room, so they will have also enough time to be with us and gather enough knowledge for the expansion of their ministry and the talents that you have given us. Thank you, Jesus. We are claiming the victory because we know that you are with us. We are also praying for the good reception sa aming gagamitin na Zoom, Panginoon. Thank you because even though we are apart physically, ay hindi po nahadlangan ang amin pong session tonight. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Okay, so sa gabing ito is continuation of our previous session about vocal harmony and vocal techniques and choral techniques. Okay? Alright, sige, sorry. I-adjust ko lang. Ayan. How about this one po? Okay na po ba? Lakasan ko na lang. Naka-interface tayo. Naka-full na. Mahina talaga. Sound check. Ayan. Okay. Alright. Okay, so vocal harmony and vocal techniques. Ang isang aim po natin dito ay mabigyan ng ibang texture yung ating mga kinakanta. Kasi isa po ito sa mga nakita kong challenge sa mga karamihan. Sa mga churches, they are singing yung unison lang or kung mayroon mang harmony ay hindi ganun kapulido. Although this is a gift sa mga ilan na kahit hindi nila alam yung formula or the principle behind the harmony, they can sing instantly. Yung pag narinig na nila yung melody, ay alam na nilang kantahin which part they are going to sing. Ganon din po ako. Pero as I go sa akin pong pag-aaral sa teaching music, I understand na bagamat most of the time ay tama yung ginagawa, pero marami palang mga mistakes. Even yung mga arrangement, mga choir arrangements na ginawa ko, may mga mali pala doon. Kaya yun yung mga ilan sa mga itatama natin dito sa subject na ito. At ayun nga, we have discussed last time, yung pahapyaw lang po doon sa techniques, ano ba yung mga dapat nating gawin when we are singing, and how to maintain a good quality ng ating mga boses, yung mga types of voices, soprano, tenor, bass, alto, baritone, mezzo soprano, sintonado, wala sa tono, pampagulo, ayan. And how to warm up, yung mga yan, mga techniques po yon. But tonight we will be dealing particularly on the vocal techniques or the vocal arrangement, which is the harmony. Ayan. Ano nga ba ang harmony and how we could apply? So tonight, there are several topics that we need to dig deeper para maintindihan natin ang harmony. So, pahahapyawan natin some part of theory, okay? Particularly the scale and the note reading, kasi more on diagram kasi tayo at gagamit ako ng music score. The application wherein I will punch the notes and tayo ang gagawa ng harmony. Ayan. So, reviewin lang natin yung types of harmony. Then, later on, magbibigay ako ng mga examples. And then, tawag dito, workshop na tayo agad. I mean, i-apply natin agad para yung mga kakantayin natin for Sunday or mga susunod na mga services natin, pwede na natin i-apply kaagad. Okay. Let me just share my slides. And dito tayo sa... Ayan, pa-react naman po kung nakikita nyo ang aking slide types of vocal harmony. Ayun. Alright, alin kayo dyan? Yung black o yung brown? Alright. Okay, review lang po tayo, ano? There are several types of harmony. Depende sa motion. Depende sa movement ng notes. Ayan. Una is the parallel harmony. From the word parallel,
Talagang yung space ng one note to another is yun siya. Kapag tumaas yung isang note, yung melody natin, tataas din yung harmony. Parallel siya. Ano ba ang parallel line? Hindi sila nag-intersect. Hindi sila nagsasalubong. At kung ano yung movement ng isa, yun din ang movement ng nasa baba. Yan. Para mas maintindihan natin, but before that, screenshot kayo kung gusto nyong kunin yung definition. Kasi we will not be reading everything tonight. Na-discuss na natin ito. Yan. Pahapyawan lang natin kasi I want to directly teach how to make a harmony based on the songs that we are singing every Sunday. Yan. Para magkaroon ng bagong texture. Okay, parallel harmony. Okay, ito po yung diagram ng parallel harmony. Yan. Kung napapansin ninyo, the upper note is the melody. Ito po yung upper note natin. This is the melody. And yung lower note niya is the harmony niya. Yan. Kung mapapansin ninyo, same sila ng distance. Mayroon lang silang isang note na pagitan. Tignan nyo ito, nasa second line yung melody, nasa first line yung harmony. So, mayroon lang silang pagitan, which is the first space. Yan ang parallel. Same distance all throughout. Yan. Pag tumaas din yung harmony. Yan ang parallel. I hope everyone knows what parallel is. Yan. Nga lang, kung mapapansin nyo siguro, hindi siya, sa buong pyesa, hindi siya laging isa lang ang interval niya. Gaya nito, isang note. Pero dito, pagdating dito, medyo lumaki yung interval niya. Naging 1, 2, 3. 3 notes ang interval nila. Pero this is still parallel kasi yung movement ng kanilang notes ay pareho. Pag tumaas si melody, tataas din si harmony. Okay? Pero there are two types of parallel harmony. Ang parallel harmony kasi, more on similar yung distance niya. Okay? Kung one note yung interval, one note siya all throughout. Pero pagdating dito, bakit mas mataas yung interval? Ang tawag dito is similar motion. Yung isa is parallel harmony, yung isa is similar motion. Same pa rin yung motion niya, pero sometimes tumataas lang yung interval, minsan bumababa yung interval. It's another type of harmony, the similar motion. Yan. Next naman, counterpoint, contrapuntal, or contrary. Yan yung tawag nila sa harmony na ito. To give you an idea of what contrary, kung yung parallel ay parehas sila ng movement, ang counterpoint naman ay pabaliktad. Kung tumaas yung melody, tignan nyo po ito, tumaas yung melody from F, G, A, B, yung harmony naman is bumaba, F, E, D, C, pababa. Yan, counter, from the word counter, kontra. Yan ang ibig sabihin ng counter. Ayan, at nandito na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Kape. Thank you. Yan. Para kahit daw mag-overtime tayo kahit hanggang ating gabi. Ano? Alright. Pasensya na po sa patalastas. Okay. Ulitin po natin para maintindihan natin. Parallel harmony, same yung motion nila. Ano? Pag tumaas si harmony ay si melody, tataas din si melody ay si harmony. Pag bumaba si harmony, bababa rin si... Pag bumaba si melody, bababa rin si harmony. Pero ang counterpoint ay nagkokontrahan. Pero hindi sila pwedeng magsalubong. Yan. Gaya dito sa sa drawing, nandito sa taas yung melody natin, nasa baba si harmony at hindi sila pwedeng magsalubong. Hindi pwedeng lumampas si harmony doon sa motion ni melody. Yan po ang counter. Okay. Ito pong parallel harmony and counterpoint harmony ay two of the harmony and ang pangatlo ay homophonic or chordal harmony. Ang chordal harmony, from the word chordal, meron siyang sinusunod na chord. At doon sa chord na yon, doon umiikot yung mga harmony. Ito po yung drawing niya. Ayan. Ang chord po ng una, ayan, C, C, E, G, C major.
Ang notes niya ay C, E, G. Ang notes natin ay C, C, G, and E. Doon lang sa chord nakadepende yung harmony. Hindi siya pwedeng lumipat. And every melody or every rhythm, mayroon siyang chord. Yan. 1, 2, 3, 4. Naka-chord lahat yan. Yan. So, pare-parehas sila ng rhythm at naka-chord lahat. Nakabase doon sa chord. Yan. Meron naman tayong tinatawag na descant harmony. Yung alpha and omega kanina, yung kinakanta nung mataas na tenor, si David Phelps, yun yung descant. Kumakanta yung ibang team na, He is the alpha and omega. Siya naman, mayroon siyang kinakanta na mataas na part. Yan. Yun yung descant na tinatawag. Naka-harmonize siya doon pero iba yung kinakanta niya. And ito yung diagram niya. Ibang kanta po ito pero ganito po siya. Ang kinakanta nung iba is ito. This is the soprano, the alto, tenor, and bass. And yung descant naman, meron siyang ibang independent na note na kinakanta. Yan ang descant harmony na tinatawag. Ayun. Ulitin ko po, ito po yung usual na SATB or soprano, alto, tenor, bass. At mayroong descant harmony na kinakanta which is the higher part. Yan. And then, meron tayong tinatawag na close harmony. Yung harmony ng bawat isa, yung kinakanta ng, let's say, for instance, tenor, alto, and soprano, magkakadikit. Yung open position naman, kabaliktaran ng close position or close harmony, open siya. Dito po, ang notes na nandito is C, E, G. Pero pagdating po dito sa open position, yung E natin dito, inilagay natin sa higher octave. Nilipat po natin doon. At naging open siya. So, lampas siya ng octave. Unlike dito, within an octave lang yung harmony nila. Pero yung open position, lalampas siya ng octave. Meron din tayong tinatawag na cluster harmony. Cluster harmony, ito po yung mga horrific, yung mga dissonant sounds. Mayroong parang horror yung sound kasi magkakadikit yung notes na nagamit sa kanilang harmony. And then we have the call and response harmony. Mayroong part, I will worship. Kakantayin ng babae. Sasagot ngayon yung lalaki, I will worship. That's call and response harmony. Yun. May sagutan. Another one is yung I am the I go blink, blink. Yan. It's another part of, or another type of harmony that's call and response harmony. Okay. Pahapyaw lang po yan kasi I want to discuss more on the principles. Paano nga ba tayo nakakagawa ng harmony? So, ayan. I-zoom in ko. Paano na nga ba i-zoom? Ayun, zoom. Ayan. Okay, let me share you one of the applications I use sa akin pong composition. Ayan. Nakikita nyo po ba? Palakin lang natin konti pa. Ayan. So, ang tawag po sa software na ito ay Muse Score. Ayan. Okay. So, dito tayo. So, kung hindi nyo pa alam ang magbasa ng notes, ay later papahapyawan natin. But for the sake of diagram, ay gagawa tayo ng simple na harmony. Okay. So, gagawa lang ako ng random harmony. Let's say, for instance, ang harmony natin ay C, D, E, 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 D, then C. Okay, lagyan natin ng lyrics or ng ano bang tawag doon? Letters para makita natin. Let's say lyrics kaya or lyrics na lang. Okay. Dito, for example, add tayo ng lyrics. Pero ang gagamitin lang natin ito for the sake of letters. Okay, this is C. C. Ito naman, D, E, 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 D, and C. Ayan. Yan po yung mga notes na, by the way, naririnig nyo po ba yung sound?
habang pinipindot ako ng letters? Meron po ba? Wala. Late, Pastor. Pero meron pong sound yung piano. Meron po. Ayun, okay. Sige. Alright. So ito po ngayon yung melody natin. This is in the key of C at ang notes na natugtog natin ay C, D, E, 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 D, C. Let's play. Ayun. Yun yung melody natin. Da, C, D, E, 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 D, C. Okay. Gagamit tayo ngayon ng harmony. Let's use lower harmony. Lower harmony. Okay? Ang usual na ginagamit natin is lower harmony, which is third below the melody. Pag sinabi natin third below the melody, kung ito ay C, what is the third note from C? C, B, and A. So, pababa po siya, C, B, and A. Okay. So, gagamit tayo dito sa lower staff or sa bass clef. So, this is C. Ang lower harmony niya is A. Start natin sa A. Yung D naman, third degree lower, D, C, B. So, lagyan natin ang B. Yung E, E, D, C. C ang harmony niya. C. Dito, C pa rin. D is B. And then, ito naman ay A. Ayan, okay. So, pakinggan natin ngayon yung harmony nila. Melody and harmony, nagsabay na sila. Ayan, ganyan po ang basic sa paggawa ng harmony. Basic po yan. Ibig sabihin, you can use that anytime. Pero, may mga certain tweak, may mga certain changes, depende doon sa chord. May mga dapat tayong isaalang-alang. Okay, that's the lower harmony. Okay. Next naman, the other one is third higher naman. Third higher. Kanina, itong ginamit natin which is the alto part or we can sing that in the alto part. Next naman is the third higher. Kung C ang note mo, the third degree from C, C is 1, D is 2, 3 is E. So, the third note is E. Okay, for the sake of diagram, dito natin gagamitin sa higher. Pero you can write, kung gusto mong, kung lalaki ang kakanta nun, dito po natin ilalagay sa bass clef. Pero let's just use the higher clef for the sake of diagram. Okay, dahil ito ay C, the next note is D, the next note is E. Yan, kung mapapansin ninyo, meron siyang one note interval dito po sa mayroong space. One note interval. D, what is the third degree from D? D is 1, E, and then F. Yan. E, F, G. G, G, D, that is F, and then C, E. Ayan. Oh, sorry. Yan. It should be half note kasi yun ang ginamit. Yan. So, dito sa example natin, nakagawa na tayo ng three-part harmony. Yung nasa gitna, we can say that that is the melody. Yung lower harmony natin, which is usually sung by alto. And the third degree higher, usually sung by tenor. So, pakinggan natin ang tunog ngayon ng three-part harmony. Ayan. So, ganyan lang po kadali ang paggawa ng harmony. Ayan. Okay, next tayo. Gawa ulit ako ng ibang example. Okay, then later on kayo na po ang gagawa. Okay, dito tayo sa next measure. Okay, let me start from G. Ayan. G, G, E, F, D, C, E, G, C na higher. Higher C. Ayan. Okay. So, yan po ang melody natin. Let's play from here. Ayun, one more.
Okay, good. Now, lagyan natin ng lyrics. Lagyan natin ng letter. This is G para ma-distinguish natin. G, E, this is F, this is D, C, E, G, and C. Okay. Ngayon, pwede kayong mag-unmute or pwede kayong mag-type. You recite kung ano yung gagamitin natin na melody, harmony. Start tayo sa third lower. Okay? Third lower. Ibig sabihin, third degree lower from the actual note. Okay, pwede kayong mag-unmute or pwede nyong i-type yung answer po ninyo. G, what is the third note from G? Lower po tayo muna. Lower. E. Ay, E, yes, tama. Okay, E, that is E. Dahil G pa rin, so E pa rin. Ito, E, third note lower. Sige po, I can see your chat. Yan, E. sabi ni Jan pa. E, yung note natin, what is the third note lower? E po. E yung note natin. Third note lower ng E. C. C. Okay. F. How about F? Letter? D. D. Okay. Ito, D. Third note lower from D. B. B. Okay. C. That is A. E is C. G, E. Sorry. Kamali ako. Ayan. E. And then, whole note. That is A. Okay. Ayan. So, advantage kapag meron tayong idea sa note. Pero, ituturo ko po ito today para makahabol yung mga wala pang idea sa note. Alright. Okay. So, ito na po ngayon yung nagawa nating melody. Yung nasa taas yung melody and yung lower third degree niya is the alto. Soprano and alto. Let's listen. Ayun. Yan. So ngayon, yung tenor part, kung ito yung melody natin, we will be using the third degree higher. Yan. So G, ang third degree higher ng G ay B. Third degree ng G, B, E, C, F is D, D is F, then C is third degree, that's E. Then E, G, G, that is B, and then C, that is E. Ayan. Pakinggan natin ngayon yung full harmony, three-part harmony. Ayun. So, ganyan lang po. So, mas maganda kung mayroong diagram para nakikita nyo na agad na they are parallel. These are example of parallel harmony at the same time chordal harmony. Bakit chordal harmony? Homophonic kasi nakadepende rin siya doon sa chord. So, this is the example of parallel harmony. Okay. For the sake of those who just attended today, let us read notes. Okay, let us read notes. Okay, umpisan natin sa mga lines. Yan. Okay. Ano ba ang pangalan ng mga notes doon sa lines? This is E. Nawala yung lyrics natin. E, G, B, D, F. Ayan. Yan po ang pangalan ng mga notes sa lines natin. Kapag ang gamit nating clef ay G clef. Ito po, G clef. Ang acronym po natin dyan ay Every Good Boy Does Fine. Okay, let me write. Every good boy does fine. Ayan, nasa chat box po. Yan po ang meaning or acronym natin para mas madaling maintindihan yung mga notes doon sa lines. Okay, ano naman yung mga notes doon sa space? So, let's have 4. Yan. Ang pangalan naman nila ay F. Madali lang siya. A, C, and E. Yan. No need to
make a tawag dito, no need to make a acronym. An acronym. FACE. Madali lang siya. FACE. Ayan. So, EGBDF and FACE. So, pag lumampas, kunwari ito, E. I-anticipate nyo lang what is the note before E. Yun yung D. Kaya pag bumaba siya, this is D already. Pag bumaba pa ulit, C. Ayan, C, D, E. Ayan. Okay, ngayon, magkakaroon tayo ng drill. Okay, gagawa ako ng 12 notes. 12 notes na melody. Ang gagawin po ninyo ay gawin po ninyo yung harmony niya on a lower third. Okay. Pero para hindi kayo malito, explain ko muna yung sinasabi ko. Okay. Lipat tayo dito sa PowerPoint. PowerPoint. Ayan. Okay. So, ito yung mga notes natin. C, D, D, E, F, G, A, B, C, D. Sunod-sunod lang yan. Cycle lang siya, cycle. Iikot lang siya. Yan, yung note natin. Okay. So, example. Okay. Ang gagawin natin ay lower, third degree lower muna tayo. Third degree lower, third lower. Okay. Example. Ang note natin ay E. Ito, E. Kung E ang note natin, ano ang third degree ng E? Yan, E, D, C. Yan. Okay, wait lang. May chat. Nagahang yung... Ayun, okay. Yeah, so ma-answer pala sila. Okay, next. If the note is B, ano yung lower? Bilang lang tayo. 1 is B, 2 A, then G. Yeah. Another. F. Ano yung lower? D. Okay, very good. Okay, let's try series of melody. Example. G, D, E, C. Ayan. Ano ang harmony natin? Lower third muna tayo. Third lower. Tingnan natin. G. Sige, you may type your answer or unmute. Okay, G is E, B, C, and A. Ayan. Ganyan lang po kadali. Ano po? Sa third lower. Okay. Ngayon, gagawa na tayo ng harmony ng isang kanta. Okay? Let's use the song Here I Am to Worship. In notes nga lang. Pero i-transcribe natin yung notes niya. Kasi naka-notation siya. Saan ko na na-save yun? Kaka-download ko lang kanina na wala. Yan. Here I am to worship. Okay. Share natin ulit yung note. Ayan. Okay. So, yan yung mga notes ng Here I Am to Worship. Alisin natin mga ibang pangalan. Okay. So, ito pong note na ito is in key of D sharp. Key of D sharp. Yeah, key of D. Key of D, sorry. Yeah, key of D siya kasi mayroon dalawang sharp. Zoom natin. View. Saan yung view? Zoom natin.
Okay. For the sake of those na kasama natin, ang scale na gagamitin natin ay D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, and D. Iikot lang yan. After ng D, susunod ulit ang E. Okay. Wait lang po. Excuse me. Mga 1 minute lang po. I just need to answer this call emergency po. 1 minute. Ayan. Okay na tayo. Alright. Ulitin ko po. Ito po ang notes natin na gagamitin. D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Ibig sabihin, dito rin tayo kukuha ng harmony niya. For example, A ang melody kung ano yung lower third ng harmony. That's F sharp. Hindi F kasi walang F doon sa scale. Yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, dito lang tayo sa first part. Okay? Dito sa first part, isusulat ko yung melodic, yung melody niya, tapos ilagay ninyo yung third lower harmony niya. Okay. So, let me write, ayun. Let me write the notes. And then you write the melody. Yan. Itong first line lang po yung nasa taas lang po. No need to answer everything kasi meron tayong gagawin later on sa iba. Yan. You may now start answering habang sinusulat ko po yung melodic line natin. So sinusulat ko pa rin lahat regardless kung nakatay siya. Then gawa tayo ng practical example mamaya based on the songs na kinakanta natin sa church. Ayan. Okay. So yan po ang melodic line natin. Yan. Sagutin natin itong lahat, itong first row na ito. Yan. You may now start answering. Ang scale natin is in key of D. Ayan. Mga 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. Then, you may submit your answer. Ayan, okay. Yeah, I can see your answers.
Struggle is real. Ano, sa pag-type. Ano? By the way, sa isang masusunod na output natin, you can actually write na lang in notebook, or if you want to learn using this app, the MuseScore, pwede rin po. Okay, now, yan, let's try to answer. Let's answer. First measure tayo. Per measure tayo. Tignan ninyo yung mga sagot ninyo if you got the right answer. Okay. First measure tayo. The melody is F sharp, F sharp, G, E. E, F sharp. Okay. So our harmony, tignan nyo na lang kasi hindi ko makita. Yan, lumilipat yung mata ko. Ano? So our harmony is D, D, E, C sharp, and D. Bakit C sharp? Kasi nga yung scale natin or yung key signature is in D, walang C major, walang C natural sa D unless it's an accidental. Pero dun sa scale niya is C sharp. Yes, kaya dapat C sharp talaga siya. So D, D, E, D, D, E, C, C, C sharp, C sharp. Okay, D. Okay, next, it's E, E, D, C sharp, B, B. Ayan. Okay, basic na basic kay Sir John Paul tsaka Sir Joel. Okay, next. This is D, D, E, C sharp, D. Next, fourth measure tayo. 1, 2, 3, 4. This is D, B, B. Ayan. F sharp. So that is D, D, E, C sharp, D. And then E, D, C sharp, B, B. Ayan. Ganyan lang po kadali ang lower harmony. Of course, yung higher harmony, ay invert lang natin yung principle. Instead of lower, third lower, it's third higher. Okay, so that's the parallel harmony. Ngayon, i-apply natin yung chordal harmony. Ibig sabihin ng chordal harmony or the homophonic, magbe-base tayo ngayon doon sa chord. Most of the time, yung third lower harmony or third higher harmony ay natutumbok niya agad yung mga chord. Pero there are some instances na hindi yun yung chord. Okay. Sige, for the sake of diagram, magdadagdag ako ng additional na scale, clef. Okay, dagdag tayo ng instrument. Paano na nga ba yun? Add another instrument. Okay. Instrument. No, hindi yan. Add. Ayun. Hindi ko mahanap. Iba yung interface nito. Nag-update. Wait lang po.
Nagdagdag tayo ng alto. Yan, nagdagdag tayo ng alto. Alright. So, lagay muna natin yung notes niya. I-copy ko lang muna yung melody niya, yung rhythm niya. Paste ko dito. Yan. Tapos, ilo-lower third natin. Yan, alisin na natin tong notes niya. Alisin na rin natin yung chords. Yan. Okay. Start tayo dito sa D. This is F sharp. This is D. F sharp. D. G. A. E. And C sharp. Yan. So, napapansin niyo yung chord dito sa taas. Yan. Sa mga hindi pa nakakalam ng chord, so, prerequisite talaga ang music theory para malaman natin kung yun yung actual note na kasama dito sa kanilang harmony. So, dito sa first line, D and F sharp, yan ang component ng D. So, this is correct. Correct po ito. Pagdating dito sa second note, this is, second chord, this is E and C sharp, which is components of also of A major, which is correct. Yan. So, okay po yung harmony natin. Pero, doon po sa artistry natin bilang mga composers, hindi kailangang parallel harmony lahat. Gaya nito. Light of the world. Tumaas siya sa the. Light of the world. Doon sa the tumaas. Ang harmony natin, light of the world. Yan. Dito sa the, kahit hindi mo sundin, kahit hindi ka tumaas, mayroon tayong tinatawag na oblique. Ang oblique harmony ay pare-parehas lang yung note. Yan, pantay-pantay. Let's try to listen. Yan. Instead of light of the world, imbis na tumas ka sa the, dito sa oblique harmony, light of the, pare-parehas yun. Light of the world. Yan. Yun yung tinatawag nating oblique harmony. Yan. But kung gusto mo ng parallel harmony, pwede mong ilagay doon, ibalik doon sa E. Yan. Light of the world. Ayan. Para pag gusto mo mas consistent siya doon sa chord, kahit steady na lang siya ng D. So you can work around. Basta ang importante po sa paggawa ng harmony, yung first note or nung kung saan nakatapat yung chord, yun dapat yung parehas sa component ng chord. Dito naman, you step down. Ang note natin is G. You step. Ano kayang harmony natin dito? Copy natin muna. Copy, paste. Alisin natin yung chord. Alisin natin yung notes. Ayan. Baba natin ng lower third. Okay. E, C sharp, D, B, B. Ayan. Yan. Dito mayroon tayong konting tweaking of harmony. Yan. You step down. It's E minor. Parehas na nasa component ang G at saka E. Down into darkness. Yon. Dito tayo nagkaroon. So, mapapansin ninyo na yung melody is nasa D. Yung harmony is nasa B. Ngayon, kapag titignan natin yung component ng E minor, mayroon bang D doon sa E minor? Wala. Kaya, pwede tayong mag-shift ng chord. Instead of E minor, ang gagamitin natin ay E minor 7 para pasok yung D na melody. So, this is how it sounds, how it's gonna sound.
Yun ang tunog niya. Ngayon, magdagdag ulit tayo ng instrument. Let's have the tenor part. Yan, vocals. Gawa tayo ng tenor part. Yan. Okay, tenor naman. Tenor is the third higher. Let's copy the note and let's paste. And let's adjust sa higher harmony. This is F sharp. So it's gonna be F sharp A. Start tayo sa A. Yan. Listen natin yung chord. Listen natin yung mga letters dito. Yan. Now, let us discuss or let us study yung mga chords kung pasok ba siya. Okay. Ang melody natin is F sharp. Alto natin is D. Ang tenor natin is A. Perfect doon sa chord component ng D major, which is the D, F sharp, at saka A. Light of the world. Pagdating ng world, ang note natin dito sa melody is E. Ang alto is C sharp, pero yung tenor, it's G. Yan. Alam natin na sa A ay walang G. So, pwede nating ilipat dun sa mas malapit na note. Ano ba ang mas malapit sa G na component ng A? It's A. Lipat natin sa A kasi mas malapit siya sa A. Kaysa doon sa E, malayo. Ayan. Light of the world. Yan, so ganun yung tenor niya. Aha. Mali. Tama yung chord ko. That is A, E, C sharp. Yeah, A. Sorry. Mali yung clef ko. Kaya pala. Aha. Sige, palitan natin. I thought it's in G clef. Mali. You step down. That's G. It should be B. Ay, malipat. Ayan, okay. Yan. Darkness natin. This is D. This is B. And this is F sharp. Pero ang chord natin ay E minor 7. So, yung F sharp dito is hindi siya fit. So, babalik natin ng G. Yan. Yan. Pwedeng G, pwede rin D, B, and then pwede rin E. So, meron tayong variation. Pwedeng E, pwedeng G. Ayan. So, medyo nalilito kayo for now siguro. Pero, gawa tayo ng exercises. At ito yung isasubmit ninyo anytime within this week. Dapat bago yung next session, may submit ninyo para ma-correct ko. Ayan. Kasi sa next na session natin ay mag-arrange na tayo ng mga songs na kinakanta natin sa church. Integrating itong chordal harmony at saka yung tinatawag natin na parallel harmony. Ayan. So, ang basic niyan, para hindi kayo malito, unahin nyo muna yung parallel harmony. Ayan. Kung try nyo pag-aralan itong MuseScore, kasi pag nailagay ninyo yung melody dito, ang gagawin nyo lang is ilalagay on top of the melody. Third higher tsaka third lower. Mas madali na siyang gawin yung harmony natin. Ayan. So, dito po sa first two measures natin,
Let's try mixer. Saan ba yung mixer natin? Ayun. Let's try to solo yung melody lang muna. Solo. Yeah, this is the melody. Yan. Light of the world, you step down into darkness. Okay, now the alto. Light of the world, you step down into darkness. Yan. And the tenor. Yun. So, pag pinagsama-sama natin, you get this voice. Okay, palitan natin ng voice. Ay, hindi mapalitan. Hindi ko alam kung paano palitan. Anyway, ayan. So, that's gonna be the sound of the three-part harmony. Ngayon naman, mag-add tayo ng bass. Yan. So, this is gonna be four-part harmony. Ano naman yung note ng bass? Yan. Ang bass, usually, nakadepende siya sa chord. Kung ano yung tonic ng chord. Usually po yun, but in some cases, hindi siya laging nakadepende sa chord. But within the chord pa rin. Tonic ng D. Ano yung tonic ng D major? It is D. Copy ko lang yung rhythm niya. Paste natin dito. So, ibaba natin. Lagay natin sa D. Yan. Light of the... Yeah, same na. Light of the world. Kasi A yung chord natin. World, you step down. Then E minor. Down into darkness. Tuloy-tuloy na. Yan. Kung mapapansin ninyo, yung bass ang naka-oblique. Ibig sabihin, similar notes siya. Hindi siya masyadong magalaw. Let's listen to the bass notes. Ito yung notes ng bass natin. Nagkahang na. Okay. Yon. Light of the world, you step down into darkness. Yan. So, pag pinagsama-sama natin, yun. So, nakagawa tayo ng four-part harmony. So, melody, which is usually the soprano, ito. Yan. Usually, soprano ang kumakanta ng melody, pero hindi lagi. Sometimes the alto, sometimes the tenor, and sometimes the bass. Ayan. So, ulitin ko po, the melody, alto is usually the third degree lower doon sa melody. Tenor is the third note higher. Third degree higher doon sa melody natin. Kaya, ang note natin dito is D, yung melody, F sharp. Dito naman, this is D. Dito naman sa tenor, this is A. This is A. At yung bass, this is D also. Kasi yun yung tonic ng chord. Ayan. Pagdating dito sa next chord natin, this is C sharp. Next naman ito, this is A. And itong bass natin ay A pa rin.
Kasi yan yung chord. Yan. Okay. Dito naman, E. Then, E. Yan yung note natin dito. Yan. Okay. So, yun. Dun muna tayo sa parallel harmony and chordal harmony. Ngayon, ito ang gagawin ninyo. For those who are enrolled students dito po, hindi na po tayo magpapa midterm at saka magpapa finals kasi I want you to craft your own harmony. Pili kayo ng gusto ninyong song. Pumili kayo ng favorite ninyong kanta. Pwedeng mabilis or pwedeng mabagal. Ang gagawin nyo lang is gawin na ninyo, umpisahan nyo nang gawin yung mga harmony part. And then kikilatisin natin, ayusin natin based on the actual chords or based on the arrangement na gusto ninyo. Ayun. Worship song. Yan. Kung mayroon kayong mahanap na pyesa, better. Kasi kailangan nyo siyang i-encode dito sa music score para mas madali nyo rin siyang ituro. Ang kagandahan kasi nito, itong music score na ito, pag in-input natin dito, pwede natin export per part. For example, export ko soprano lang. Tapos pag na-export ko into MP3, yun yung i-forward ko sa mga soprano sa church. Yung alto, export ko siya as individual music. Alto lang yung maririnig nila. Ayun. Alto, maaral na nila. Or pwede rin sabay-sabay, pero kung gusto mong i-highlight, for example, yung alto, siya yung malakas, tapos mahina lang yung ibang part para mayroon din siyang guide. Yun. Pwede po yun. So, I suggest, pero hindi naman siya required, I suggest, aralin ninyo kung paano gamitin itong MuseScore. Anyway, free naman po siya. Free siya. Mayroon kayong, ewan ko kung gumagana siya sa cellphone, pero if you have iPad and laptop, pwede po siya. Tapos, nakaka-search, yes, Sibelius is okay. Na-try ko na rin ang Sibelius. Medyo hindi ko lang gamay. Ito kasi yung nagamay ko na po sa MuseScore. Whatever notation software na gamit po ninyo, yun, doon po tayo mag-arrange ng harmony. Yan. So, pili lang kayo ng kanta kung mayroong notations. Yung melody niya, yun yung i-encode ninyo individually. Gagayahin nyo lang yung rhythm, gagayahin nyo lang yung notes niya. Then, saka kayo mag-encode ng harmony. Ayun. So, for the midterm, kailangan nyong mag-arrange ng common song. And then, for the finals, ako ang magbibigay ng kanta, kayo ang mag-a-arrange. Pare-parehas ng kanta, kayo ang mag-a-arrange. For midterm, sariling kanta, kanya-kanyang kanta, sariling arrangement din. Yan. Pwedeng handwritten. Oo. Pwedeng handwritten. Bili kayo ng music notebook at doon nyo isulat yung notes. Kung gusto nyo ng notes. Kung hindi naman, pwedeng letter din. Pwedeng letters ang gamitin ninyo. Advantage lang talaga pag naka-notation software para ready to export na yung audio. Ayun. Ayun. So, dito lang iikot ang ating topic sa course na ito. Harmony, arrangement. Ngayon, sa latter part, siguro sa last 2 sessions, yung vocal techniques. Ayan. For now, the harmony, the vocal arrangement. Ayun. So, any questions so far? Meron ba kayong mga clarification? Pwede kayong ang advantage nyo po dito if you are enrolled sa subject na ito, pwede kayong magpa-arrange ng kanta ninyo every Sunday. Like for instance, yung chorus ng ganitong kanta na naka-setlist, nakasama sa setlist ninyo, pwede ninyong ipa-arrange. If you are not able to, or if you're not capable to do harmony pa in a short period of time, yan, advantage nyo po yon para ma-practice nyo na. At least 2 days before yung rehearsal ninyo, magawa ko yung mga vocal parts. If hindi ko hawak itong software ko na ito, I can record
Pagtiyagaan nyo lang yung boses ko. Ano? I can record and sing the harmony part. Ayan. Sige, kung wala na kayong tanong, may I request everyone na buksan natin ang ating mga camera at mag-picture tayo saglit. Alright. Ayun, oh, gising na gising pa sila. Okay, ready, everybody? Yun. 1. Sige po, habol po. Ready. 1, 2, 3. Isa pa po. Ipakita niyo yung buong mukha para hindi quarter. Okay, ready. 1, 2, 3, go. By the way, meron po ba dito ang kasama ni Pastor Vic from Paway? Si Sister Hannah from what church po? Or sino pong nag-invite? Invite ko po yan Pastor. Ayun, ka-churchmate ni, ano na yung church niyo? Win, Win? Win, Kalamba po. Yun. Galing ako sa Pati po Cavite si last Pedro time. Owe. Galing ako sa Cavite last week. Malayo pa ba kayo doon? Malayo po. Malayo pa. Di bale, Ay, tatargetin wala- natin magkita-kita very soon. Yeah. Okay, sige, yun lang po muna. So, expect po ninyo na yung mga activities po natin dito ay puro integrated. May mga instances na baka hindi na tayo magklase. I'll just give you the materials, just complete all the materials, the instructions will be given, then yun na yun. Kasi more on arrangement talaga dito. We are having hard time sa arrangement kasi medyo magkakalayo tayo. I cannot demonstrate without my keyboard. At the same time, I could not hear you singing in actual. Kaya integrated na lang. I'll be preparing videos for specific tasks para gawin na lang natin offline. Okay, so with that, let's close our lesson in prayer. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Thank you for a wonderful time. Kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan at may apply namin ang lahat ng aming mga natutunan sa gabing ito, especially in developing and improving our music team in the field of singing, Panginoon. Bless our singers, our song leaders, and the background vocalists at may apply po namin ang mga lesson na ito at ma-maximize ang lahat ng aming mga napag-aaralan. Nawa o Diyos, patuloy po kayong malugod sa lahat ng mga improvements na ginagawa namin, developments for our music team, at ito po ang purpose namin, ang maibigay sa inyo ang the best na pagpupuri at pagsamba. Kaya naman sinisikap po namin na i-grab lahat ng mga chances kung saan po kami pwedeng mag-improve. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, hanggang dyan lang po. See you next time. Salamat, Pastor. Good night po. Thank you Thank you po. po. Thank you po Pastor. Thank you God po. bless you. God bless you po.